At ayun na nga, matapos nga bang tumangging talikuran ni Mr. President ang International Criminal Court sa kabila ng panawagan ng US. Totoo nga ba na ng US ay tinawag na bobo at baliw si Mr. President? At ayon sa balita, Marcos Jr. admin tumangging talikuran ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Kinumpirma ng Malacanang na hindi pinagbigyan ng Pilipinas ang panawagan ng Estados Unidos na talikuran ng suporta sa International Criminal Court sa pagsasabing may residual obligations pa ang bansa sa ilalim ng gumiiral na batas at international na kooperasyon. Syempre, alam naman natin kung ano ang ginawa ng gobyernong ito. Ang kanyang pagpapadala sa isang Pilipino kay dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Kaya ngayon, si US Secretary of State Marco Rubio ay habang nandirito sa Pilipinas, ay kanyang tinawag na mga baliw at siraulo ang mga involved sa ICC. Naku po, patama ba ito kay Mr. President? Tanong lang po. Heto ang video, panoorin natin. Well, here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president. With crimes. I mean, it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction Stupid to organization. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Mr. Secretary. So yun, may mga consequence pala kapag inignore yung utos ng Estados Unidos. So ayan, Mr. President, hindi kaya ang consequence na tinutukoy sa pagtanggi, sa pagkalas sa ICC at sa kooperasyon ng anumang bansa sa ICC ay itong taripa na pinataw na naman ni US President? Hindi kaya? O baka naman coincidence lang sa timing, ano? Pero what if lang, ano? Kakasabi nga lang ni Mr. Marco Rubio, may mga consequence kapag hindi sumunod, nagmatigas ang Marcos admin. Then suddenly, ayan, may 12.5% na tariff increase na tayo. Dahil ba ito sa pagmamatigas ni Mr. President na kumala sa ICC? Tanong lang po, ay buti pa ang bansang Venezuela, ayun, kumalas na. Pero tayo, ang Pilipinas, nakumalas na naman talaga tayo noong Duterte administration. Tapos ngayon, nakakamangha hindi na tayo member ng ICC, pero ang sabi ng gobyerno ni Marcos, i-review daw nila. Ako sa bagay ano nga naman ang magiging pakaalam ni Mr. President sa taripa na ipapataw ng US sa atin? Hindi nga naman apektado si Mr. President. Ang magiging apektado dito ay ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Pilipinas lang ang maghihirap, kumbaga. Hindi si Mr. President. Sa bagay, mas mahalaga siguro na magamit at maging machinery ang ICC against political rivals. Parang okay lang yan. Okay lang na patawan tayo ng taripa basta't hindi makalaya ang Duterte. Parang ganon. So ganon yung iisipin ng taong bayan. Nagkataon lang ba, talagang sabay-sabay. Yung timeline, kumbaga. At heto na nga. Ang Net25 ay labis na pinagbibigyan ng atensyon at parang pinagtatawanan ng naging statement ni Marco Rubio patungkol sa ICC at sa mga involved sa ICC na habang nandirito nga si Marco Rubio sa Pilipinas. Ang kanya naging statement ay mga baliw at siraulo ang mga involved sa ICC. Sa news program na ito ng Net25, parang pinatutungkulan nila si Mr. President. Ano nga ba ang totoo? Tinawag nga ba na baliw at siraulo si Mr. President? Di ba't involved nga si Mr. President sa ICC? Eto, panoorin natin ang video. Kung
tatagalugin daw po, Oh, kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi, ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na, Ay, Oh. Habang siya nasa Pilipinas, matindi yan. Oo. meron pa siyang dinagdag eh. Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po. Masakit ka mang salita, Ginoong Mark Rubio. Pag Tinagalog. Pag Tinagalog, ay gusto mo ba maring sa Ingles? At saka, gusto kong alamin kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, Oho. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang Oo. pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At pagka- sinabi niya ito, Nelson Oo. habang siya nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayan. so ng sino Pilipino. pinatutungkulan, ano? Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. Hindi maraming PS yun. Bakit ka makakasyan? Pero habang siya narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin press con ito. may- Press con. Talaga. Hindi na una ng video yan. Press Makuha. con Ito yun. Gusto mo, parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan niyong mabuti ang sinabi po ni US Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members Ay. of the ICC. We never Inulit signed that pala. treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right, nonetheless, to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them, and we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, Yari. maybe even the president or a future president, with crimes. And this is Ang not sakit gonna happen. This is not nito. going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. Baliwat si They Raulo. need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they Malala. can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. Ano We're kaya not gonna masasabi tolerate dito it ni now Claire or in the future. Castro? We've warned them about it repeatedly, and now they're going to see the consequences of ignoring us. Thank you. Yun. Oo nga, no? Lunatics and crazy. Oo. Nelson, no? Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization. Tama. Run by lunatics and crazies. Kita mo na. Mga baliw. Ibig sabihin, Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC. mga buwang. Kung ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwan pala Ayun. yung naglilitis doon. Tumpa. Kung anong gawing hatol doon. Si Raulo, Baka ang gawing kumbaga. hatol doon, puro tin hanggang sa... Nako. Yan ang sabi Ang niyo. tindi, Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Yes. Di ba? At sa kabila, anya nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigi ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si U.S. Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala Yun. sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC. Dapat lang. Isang hakbang na may malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon. Buwagin nyo na. Ang tagal naman eh. Yun na nga. Mabigat yung mga pahayag na ito ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Pero nung siya pala humarap sa Pangulong Bongbong, mukhang hindi nila napag-usapan itong puntong ito. Hindi talaga pag-uusapan yan. Hindi nila kasi, alam naman natin. Hindi bagamat magagawa ang yan ni Pilipinas BBM. Ay matagal na pong umalis dahil sa Rome Statute na ito. Aminin man natin o hindi, ay patuloy po ang pakikipagtulungan ng Pilipinas. Totoo. Ang katunayan, naroon po ngayon sa dahig, sa ICC, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod dyan, Jen, ha? Oho. Nandun na yung Pangulo, di ba? Oo. Dating Pangulong Duterte. Oho. Hanggang ngayon, anong katunayan na hanggang ngayon ay nakikipag-cooperate pa tayo sa ICC? Nako. Si Senador Bato.
Hindi Yes. makalantad-lantad kasi inaaresto ninyo. Gamit Ipinatutupad ang natin. warrant ng ICC. Yes. Sapagkat sa anumang korte ng Pilipinas, wala po siyang warrant. Wala. Walang warrant po, Senator Bato de la Rosa. Oo. Ang warrant na hawak daw ng mga otoridad ay warrant na galing po sa ICC. Na nasa cellphone yata. So may cooperation pa talaga. Paano ngayon ito? Ano ngayon ang indirectly, ano ngayon ang mensahe nito sa mga opisyalis ng pamahalaan? Nako. Ibig sabihin, nakikipag-coordinate tayo at nakikipagtulungan sa mga baliw dyan. Sa mga lunatics. Oo, Yes, sa mga lunatic siraulo. crisis. Hindi ba? Tama. Tama. Nakikipag-cooperate ang Marcos administration sa mga baliw at siraulo. Yan ang sabi ni Mark Rubio, ha? Hindi na nakapagtataka, no? Number 1 nga daw na baliw. Ayun. Si Trililing. Na sobrang obsessed na sa mga Duterte kung papaano nila mapapabagsak ang mga Duterte. Talagang grabe yung pagpupursige ng isang Trillanes. Na noon pa noong Duterte administration, talagang nagsusumikap ito. Ito nasiraan ang mga Duterte. At ayun nga, nagkaroon ng time ng pagkakataon itong si Trillanes. Nakahanap ng kakampi ng Marcos administration. Nahanap ni Trillanes na maging kakampi na mapadampot ang dating Pangulong Duterte papunta doon sa Dahig Netherlands, sa ICC. Kaya siguro, ito yung hinihintay. Matagal nang hinihintay ni Trillanes na makaganti sa mga Duterte. Tuwang-tuwa ang baliw. Kasama pa natin yung miyembro ng ng makakaliwa. Sino ba 'yon? Ano bang party list 'yun? Si Conti. Ayun, naalala ko na si Conti. Yan. Parading baliw no? Iisa lang sila ng ng hilatsa ni Trillanes. Yan ang mga tuwan-tuwa na makulong ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Ay nagsama-sama ang mga baliw yan. Maituturing na baliw talaga yung dalawang yan. Basta involved sa ICC. Sabi yan ni Mark Rubio. Ay ituring natin ng mga baliw at siraulo. At syempre, isama na rin natin itong si Auntie Claire. May sayad at baliw din. Di ba? Pinagtatanggol niya itong kanyang amo na hindi daw nakikipag-cooperate sa ICC. I-reviewin pa daw ng Pilipinas kung nakikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Samantalang alam na ng buong Pilipinas at ng mga Pilipino na ang Marcos administration ang nagdala doon sa ICC, The Hague, Netherlands. Dinala nila ang dating Pangulong Duterte na hindi man lang dumaan ng Philippine Court. Kaya ayan, yung mga involved sa ICC ay kabahan na po kayo na kahit pa nasabihin ninyo na kausap ni Marcos. Ito, ay ang palisiya po ng Amerika ay hindi basta-basta nababali. Kaya't malamang sa malamang na yung dati nating head of state na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay malamang sa malamang ay makakauwi dahil nga sa ginagawa ng Amerika laban sa ICC ng mga lunatics at crazy. Kaya sa mga involved dyan sa ICC, good luck. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like nyo sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.